Have a nice day mga langga! Samahan niyo kaming papunta doon sa bahay ng lola at lolo. Ika-73 birthday ni lola next day, kaya ngayon pa lang pupuntahan na namin siya. Sakto, weekend din naman at walang pasok si kuya, kaya let's go! Samahan niyo kami! This time mga langga, hindi tayo dadaan sa Pampang, kundi dito tayo dadaan sa highway. At syempre, dahil malayo ang kanilang bahay, hindi tayo makaligtas sa napakalayong lakarin. Doon pa nga yun, sa katapusang bundok na yan, yung tinuro ko. Sa dadaanan natin ngayon, maraming punong kahoy, kaya kung napansin nyo, maraming dahong laya. Hindi naman halata na sobrang lakas ng init dito sa amin, kasi tingnan nyo yung mga dahon mga langga, nagsihulugan. Ngayon nga ay dito pa lang kami sa kapatagang parte, so hindi pa kami nagsimulang umakyat. Sa umpisa, easy lang talaga ang lakaran, kasi napakadali lang, patag lang naman to. Ayun oh, may kambing sa gilid. Kita nyo si Charlotte kung anong reaksyon. Duwag talaga siya pagdating sa kambing. Kaya boses pa lang, natitili na talaga siya. Ito na yung last part ng kapatagan na aming dadaanan. Next neto, may sapa na. So dito na kami mag-umpisang umakyat. Habang paakyat nga kami, nadaanan ko tong pinsan ko. Nagkakarga siya ng uling, ihahatid niya patungong highway. Ayun, para hindi masyadong pagod, kinakausap ko si Charlotte. Smile sa te. Smile. Go. Ay, grabe, kailangan naming makaabot dyan sa niyog na yan mga langga. Para na akong mapuputulan ng hininga. Doon pa kami galing. Doon sa baba. Buti na lang talaga itong dalawang to, magaling umakyat, magaling maglakad sa ganito kabakilid nga kuan lugar. Sige, para makaabot na daw ng lubi, oh. Oh. Hey. Gigunit na ng kahoy. Go. Kaya na ni mo. Kuya to na. Gi kuya, go. Lapit na lang mo. Nakarating din kami mga langga, ayan. Doon pala kami galing. Yan. Kalsada na kasi yan dyan. Pero napakalayo talaga papunta dito, oh. Ayan sila bossy. Ayun yung Pampang sa taas. Kapagod mga langga. Mga 3 kilometers pa lang yung aming nalakad, pero para akong mahilo na sa pagod. Awa dati, dari kasi. Ayan, may baon kami ditong kuan. May baon kaming mga tinapay, oh. Kain muna kami. Sakit ng balakang ko. Ayun mga langga, nandito na kami sa part na to. Natawid na namin yung isang sapa at isang bundok. Hindi na nga kami masyadong nagpapahinga, baka maabutan pa kami ng dilim sa daan. Doon na yung bahay nila lola, yung tinuro ko, so isusum natin. Ayan, kung nakita nyo yan, yung purong mangga dyan, so dyan tayo pupunta. Ayan o, naka 5 times zoom, kuruga oy. So ayan, pagod na talaga yung mga paa namin, so nagpadudot na lang si Charlotte, oh. Sa lakaran, kaming dalawa talaga ang laging naiiwan, kasi parehas kaming mahina lang maglakad, hindi naman kami mabilis maglakad. Minsan kapag feeling ko malayo na sila si mister, pinaghihintay ko, tinatawag ko. Kailangan din kasi talaga namin magpahinga kasi yung mga bata kawawa. Pero nakaka-enjoy talaga yung mga ganitong klaseng adventure. Kasama pamilya, mga bata. Siyempre nakakapaglakad sila ng malayo and hindi talaga makakalimutan yung experience, yung pagod, ang hirap kalimutan. Yung makakadaan kayo ng mga sapa-sapa, tapos iinom kayo ng tubig, akit kayo ng bundok. Sobrang core memory yun para sa mga bata. Ngayon nandito na kami sa pinakamahaba at pinakamahirap na aakyatin. Ito na yung last na aakyatin namin. Tapos doon na yun, sa pinakadulo, nandun na yung bahay nila lola. So syempre, para may lakas tayo sa pag-akyat, uminom muna kami ng tubig dito. Kasi nauuhaw na rin yung mga bata. Sa layo mga langga, ilang beses kami uminom, ilang beses kami nagpahinga para kumain. And yung mga damit namin, sobrang basa na sa pawis. Sa araw na to, si Bunso lang talaga ang walang pagod. Syempre, nakakarga yan siya. So yan, doon pa kami sa taas pupunta mga langga. Doon pa talaga. And alam nyo ba, kahit ganito kalayo, kahit ganito kahirap akyatin yung bahay
bahay nila lolo at lola. Every time na sinasabi ko sa mga bata na pupunta kami dito, sobrang excited nila. Masaya talaga sila, gustong gusto nila pumunta dito. Dito pala no, naiwan na talaga ako. Nauna na silang lahat kasi kinarga na rin ni boss si Charlotte at si Bunso. So si kuya, mabilis talaga maglakad yun. Parang ewan ko, hindi talaga napapagod yung batang yun. And then yun, finally, after ilang minutes, nakarating din kami sa taas. So, ayan, malapit na kami sa katotohanan. So, dito na kami sa baba. Dito na kami sa Malungayan Farm ng aking lolo at lola. So, ayan sila Boss E, si Corver, si Charlotte. Yan, inuhaw, aray. Nauhaw siya. So malapit na kami mga langga. Doon yung may mga kahoy-kahoy dyan. Yun na yung bahay nila. So oh, Bunso. Picture Bunso. Taro nga. Wala na rin tubig si Charles or Inday. Yan. Pahinga muna kami dito. Charlotte. Ha? Klaro pa. Oo, klaro pa. Ayan mga langga. Sa wakas, nandito na kami. Uy, nabasa lagi ni Be. Inom muna tayong tubig. So ayan, patuloy sa paglalakad mga langga kasi konting kimbot na lang makarating na kami kila lolo at lola. So doon yung bahay nila mga langga. Ayan, yung may puti. Kita nyo ba yung puti? So yan yun. Aray. So ayan mga langga, ginabi na talaga kami. Oh. Ayun yung bahay nila lola oh. Go na. Ganon diha kani agi darang dalan oh. Na, di niya na nakita yung daan mga langga oh. Yan. Go. Saktong-sakto talaga yung pagrating namin mga langga oh. Madilim na. Yan, dito na kami kila lola. Charlotte, bless ni mama. Baklay na na. Baklay. Kuya eh.